Ako si Pusang Lagim, gumagala sa bawat kanto, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Ang Pasko ay panahon ng liwanag at kasiyahan. Pero may mga gabing may ibang sumasabay sa kantang pamasko. Isang paalala, hindi lahat ng kumakatok tuwing Pasko ay dapat pagbuksan. Ako si Ramon. Nung bata pa ako, hindi ako nangangaroling. Hindi nga ako nagbibigay ng pera sa mga nangangaroling sa akin. Hindi naman sa ayaw ko sa Pasko, pero baka dahil kuripot lang talaga ako noon. O baka dahil hindi ko lang talaga type ang pakikipagharapan sa mga tao ng ganoon. Hindi rin ako pumupunta sa simbang gabi. At kahit tuwing mismong araw ng Pasko, hindi rin ako nagsisimba. Parang hindi ko kasi nararamdaman na kailangang gawin ko ang mga bagay na iyon. Habang tumatanda ako, mas naging malinaw sa akin na hindi talaga ako relihiyosong tao. Pero kahit wala akong naging karanasan sa pangangaroling noong kabataan ko, nagawa ko iyon sa unang pagkakataon noong nakaraang taon. At hanggang ngayon, hindi ko malilimutan. Si Gary, pinsan ko, ang dahilan kung bakit ako napasama sa pangangaroling. Malapit kami noon pa man. Siya ang tipo ng pinsan na kahit hindi mo lagi nakikita ay alam mong maaasahan. Yung tipong kahit hindi mo hingan ng tulong ay kusa siyang dadating kapag kailangan mo siya. Noong nag-college ako, maraming beses na tinulungan ako ng pamilya nila sa pagkain, minsan sa pera, minsan sa lugar na matutuluyan. Pero ni minsan, hindi niya ako sinumbatan. Hindi niya pinaramdam na may utang ako sa kanya. Parang natural lang sa kanya ang magbigay, tumulong, at dumamay. Hindi rin naman siya relihiyoso noon, pero bigla niyang minahal ang pagdalo sa isang born-again Christian church. Nagsimula lang iyon nang minsang sumama siya sa kaibigan niyang nag-imbita sa kanya. Simula noon, hindi na siya nawawala sa simbahan tuwing linggo. Dahil maliit lang ang simbahan, marami silang kailangang bilihin para kumpleto ang instruments nila sa banda. Doon nila naisip na mga rolling para makalikom ng pera. Ang sobra raw na malilikom nila ay idodonate sa mga mahihirap. Niyaya niya ako. Ayoko sanang sumama. Hindi ako marunong kumanta at hindi rin ako tumutugtog ng kahit ano. Alam kong magiging sagabal lang ako, pero hindi ko rin kayang tanggihan si Gary. Dahil sa dami ng naitulong niya sa akin, pakiramdam ko kahit hindi niya sabihin, kailangan ko nang magbigay rin kahit papaano. Ang dahilan niya sa pag-imbita sa akin ay dahil sa aking Bluetooth speaker na matagal malowbat. Pwede naman niyang hiramin na lang, pero tingin ko, totoo ang hinala ko na ginawa lang niya iyon para wala akong lusot para humindi. Nung unang gabi ng pangangaroling, maayos naman ang lahat. May listahan sila ng mga pupuntahang bahay. Karamihan ay miyembro ng church nila, pero may ilan ding miyembro ng ibang simbahan na kakilala nila. May van sila at dala ko ang speaker ko na parang ako na mismo ang nag-provide ng tunog. Pagkatapos naming kumanta sa isang cluster ng bahay, madalas ay nagpapamerienda ang mga bahay na napupuntahan namin kaya hindi na namin kinailangan pang bumili ng merienda. Sobrang dami nang at halos tanggihan na namin ang iba dahil busog na kami. Sa totoo lang, nagulat ako dahil medyo nag-enjoy ako. Nagustuhan ko yung bonding ng grupo. Kahit hindi ako marunong kumanta, parang in-enjoy nila ang presensya ko. Pero iba ang nangyari sa pangalawang gabi. May pinuntahan kaming bahay na medyo malayo. Hindi naman siya napakalaki, pero halatang mas maayos at mas moderno kaysa sa karamihan ng mga bahay sa paligid. Ang hindi ko lang nagustuhan, malayo sa kapitbahay, parang nakatayo mag-isa. Walang masyadong ilaw sa labas, halos puro talahib at puno ang paligid. Sabi ng pastor na kasama namin, bagong miyembro raw ng ibang church ang nakatira doon, pero pumayag na pakaroling sa kanila at nagpalista. Pagbaba namin ng van, naramdaman ko agad yung malamig na hangin na hindi ko alam kung dahil ba sa panahon o dahil ba sa pakiramdam ko na may mali. Ang gate ay mukhang luma at kalawangin,
madilim din dahil walang ilaw sa harapan. May maliit na pinto sa gilid, pero nang tinangka naming itulak, hindi gumalaw. Sinubukan naming kumatok. Wala. Tumawag pa ang pastor ng tao sa loob, pero tila walang sumasagot. Sinabi niya na baka nasa loob lang at hindi naririnig. Kaya, nagdesisyon siyang simulan na lang namin ang pagkanta dahil baka doon nila kami marinig. Kumanta kami ng unang kanta, wala. Kumanta ulit kami ng pangalawa, tahimik pa rin ang bahay. Pagpasok namin sa pangatlong kanta, may biglang kumalabog mula sa loob ng bahay. Parang may bumagsak na mabigat. Tumigil kami, sabay-sabay. Katapos nun, may narinig kaming parang pag-ungol. Pagkatapos ay sumunod ang sigaw. Malakas. Sigaw ng babae. Sigaw na parang may sinasaktan. Napalunok ako. Tumingin ako kay Gary at nakita ko ring nagulat siya. Hindi ito kalabog ng pusa. Hindi ito tunog na gawa sa TV. Ito ay parang tunay na taong pinahihirapan. Tumaas ang balahibo ko. May mga sumisigaw na tinig na parang humihingi ng tulong. May pagkalabog ulit, mas malakas. Parang sinasampal ang pader. Parang nagwawala ang babae sa loob. O may umaabuso sa kaniya. Lahat kami nakikinig. Walang tinig ng ibang tao. Walang boses ng lalaki o bata. Pero iyak at sigaw ng babae ay tumatagos. Sinabi ng isang church member na ang nagpalista ay babae. Bagong lipat sa kabilang simbahan. Hindi pa nila lubos na kilala. At iyon ang lalo naming ikinataranta. Kasi kung ganoon, ang babaeng iyon ba ang sinasaktan? Sinabi ko kay Gary na pwede kong akyatin ang gate at buksan mula sa loob. Nahila ako ng awa at galit. Athletic din naman ako kaya kayang-kaya kong gawin iyon. Sa isip-isip ko, hindi ako relihiyoso pero napadasal ako na sana matigil na ang karahasan at sana okay lang ang tao doon sa loob. Habang nagtatalo ang grupo kung tatawag ba ng pulis o papasukin na namin ang bahay, mas lumalakas ang sigaw. Halos may naririnig akong tunog ng pagkaladkad sa sahig. May paghampas sa pader na parang sunod-sunod. Sa gitna ng kaguluhan at takot namin, biglang may tumawag sa isa sa mga church member. Yung babae mismo na bagong miyembro. Tinanong niya kung nasaan daw kami at kung anong oras kami darating. Buong pamilya raw nila ay naghihintay. May handa pang pagkain. Baka daw naligaw kami. Nagulat kami. Ibang bahay pala ang pinuntahan namin. Nagkatinginan kaming lahat at ang mas nakakatakot, kahit ibang bahay ang napuntahan namin, may babae pa rin na umiiyak at sumisigaw sa loob nito. Hindi pa kami nakapagdesisyon kung aalis ba kami o papasukin ang bahay kahit hindi iyon ang tamang address, nang biglang may dumating sa tapat ng gate isang matandang lalaking nakabisikleta. Nakayuko, manipis ang buhok, payat, at may suot na puting sando sa loob ng lumang jacket. Nakangiti siya ng konti habang inaayos ang bisikleta niya. Sumilip siya sa amin at parang nagulat kung bakit kami nasa harap ng gate niya. Sinabi niya na patawad daw at sa iba na lang kami mga rolling. Sinabi namin ang tungkol sa ingay na may babae siyang sinasaktan sa loob. Pero parang natawa lang siya. Sinabi niyang wala raw ibang tao sa bahay, maliban sa kaniya. Siya lang. Walang asawa. Walang anak. Walang kasama. Binuksan niya ang gate na may padlock at kadena. At doon namin napansing may kadena pala ito mula pa kanina at hindi namin agad nakita dahil nasa ilalim. Pumasok ang pastor dahil inalok siya ng matanda na silipin ang loob kung gusto naming makasigurado. Hindi kami sumama. Doon pa lang sa gate, may amoy na kakaiba. Amoy na parang pinaghalo-halong amag, lumang kahoy. Nagmamadaling bumalik ang pastor mula sa loob
Nanlaki ang mata niya at sinabi niyang walang tao sa loob. Wala siyang narinig. Wala siyang nakita. Puro lumang kagamitan lang. Puro alikabok. Pero kahit hindi niya sabihin, nakita ko ang kaba sa mata niya. Pag-alis namin, walang gustong magsalita tungkol sa narinig namin. Pero ramdam ko lahat kami na hintakutan. Lahat kami ay nakarinig ng sigaw. Hindi iyon pwedeng pinaglalaruan lang ng utak. Napakalakas at napakalinaw. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung sino ang sumisigaw sa bahay na iyon. Nagpatuloy ang pangangaroling namin. Naligaw pa kami ng 2 beses, pero wala nang kakaiba. Wala nang sigaw. Wala nang kalabog. Natapos ang ilang araw ng pangangaroling at sa gulat ko, napasama pa ako sa church service nila. Hindi ko alam kung dahil gusto ko pang mas makilala ang mga tao o dahil kailangan ko ng konting kapayapaan sa pagkatapos ng gabing iyon. Sa totoo lang, okay naman ang atmosphere sa simbahan. Masaya ang mga tao, may warmth, pero ang haba ng service nila, minsan 2 oras, minsan 3, malayo sa Catholic Mass na 1 oras lang. Minsan napapagod ako pero bumabalik pa rin. Siguro dahil kay Gary. Siguro dahil sa pakiramdam na may grupo akong kinabibilangan kahit papaano. Pero sigurado ako sa isang bagay. Kung yayain ako ulit ni Gary magsama sa pangangaroling, baka sumama ako kahit pamaligaw kami ulit. Nangyari ito nung bata pa ako. Nung uso pa ang mga caroling at halos lahat ng kabataan sa kanto ay may bitbit na tansan tambourine o yantok na tinatapik sa gate ng mga bahay. Hindi ko makakalimutan ang Paskong iyon dahil iyon ang taon na umuwi ang tatay kong OFW mula sa gitnang silangan. Bihira lang siyang makauwi. At kaya kahit wala kaming mamahaling dekorasyon o mararangyang ilaw sa bahay, ramdam na ramdam ko ang saya at init ng Pasko dahil kasama naming muli ang tatay ko. Ilang taon din siyang hindi nakauwi at halos hindi ko namamalayang lumalaki ako nang wala siya. Ang saya ko noon hindi dahil sa mga pasalubong niyang imported na tsokolate o mga bagong damit o sapatos na galing pa sa mall sa abroad, kundi dahil makakasama namin siya at kumpleto kaming pamilya. Pagkatapos ng Christmas party namin sa school, ay diretsyong umuwi ang pamilya namin sa probinsya. Magkakasama kami lahat. May maliit kaming bahay doon. Simple lang at may 2 kwarto, maliit na sala at kusina, at isang garahe sa gilid na may bubong. Binabantayan ito ng caretaker kapag wala kami. Kaya tuwing pagdating namin ay lagi nang malinis ang paligid at nakahanda na ang mga kama. Presko sa probinsya at halos wala kang maririnig kundi mga kuliglig, tilaok ng manok at mga tawanan ng kapitbahay sa kanto. Kahit maliit ang bahay, sapat lang iyon sa amin. Lalo na't halos gabi-gabi ay nasa mga kamag-anak naman kami para makikain, makipagkwentuhan o makisaya sa mga handaan. Nagiging modern na rin ang probinsya, kaya may mga bagay na meron sa city na meron na rin sa kanila. Masaya ang tatay ko sa probinsya. Para siyang bumabalik sa pagkabinata dahil halos araw-araw may kainan, inuman o reunion. Maraming ganap. Madalas niya akong isama at doon ako unti-unting napasobra sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang mas madalas akong kumain ng karne sa probinsya kaysa sa Manila. Siguro dahil mas masarap ang mga handa doon. Sa dami ng nakainan naming handaan, ay hindi ko na maalala kung saan nagsimula ang problema ko sa tiyan. Pero isang araw, bigla na lang sumakit ng sobra ang sikmura ko. Akala ko ordinaryong indigestion lang o LBM. Pero lumala ito ng lumala hanggang halos ipadala na ako sa ospital. Buti na lang gumaan din paglipas ng ilang araw, pero hindi pa rin ako pinapalabas ng magulang ko.
Ayoko rin naman dahil madalas akong naghahanap ng banyo kapag sumakit ang tiyan ko. Wala naman akong reklamo dahil dala ko ang GameCube ko. Kahit umalis pa sila, okay lang sa akin. Umupo lang ako sa sala at naglaro ng naglaro. Gagala na lang ako kapag talagang okay na ako. Masaya na ako sa laro ko at sa pagsubo ng mga tirang pagkain na inuuwi ng tatay ko mula sa mga handaan. Isang araw, aalis ang pamilya ko para pumunta sa isa na namang handaan. Masama pa rin ang pakiramdam ng tiyan ko, kaya nagpaiwan ako. Bago sila umalis, binigyan ako ng nanay ko ng brown envelope na may lamang pera. Sabi niya, dadaan daw mamaya ang isang grupo mula sa simbahan para mga rolling sa amin. Oo lang ako at bumalik sa paglalaro. Wala namang problema sa akin yon. Lumalim ang hapon, sumapit ang dilim ng gabi. Narinig kong may naglakad sa tapat ng gate namin. Sanay na akong makarinig ng mga tricycle o kapitbahay. Pero iba ang lakad na iyon, tila mabagal. Parang naghahanap o nag-aalinlangan. Itinuloy ko lang ang paglalaro at hinintay na lang kung kakatok ba sila. At kumatok nga. Mahina sa una, parang nag-aalangan. Hindi ko pinansin agad dahil baka kapitbahay lang na naghahanap ng tao. Pero sumunod ay mas malakas na katok, kasabay ng malalim na boses na narinig kong nagpasaring ng pamasko. Namamasko po, sabi ng boses. Agad kong kinuha ang envelope, pero biglang sumakit muli ang tiyan ko. Yung tipong malamig na pawis sa batok na may kasamang hatyak sa loob ng sikmura ko. Napangiwi ako at halos hindi ko na narinig ang sumunod na katok dahil kailangan kong tumakbo sa banyo at umupo sa trono. Sa labas, narinig kong tumawag ulit sila ng pamasko. Hindi ako agad sumagot dahil nahihirapan pa ako sa tiyan ko. Iniisip ko na pwede naman silang kumanta muna at saka ko sila bigyan. Baka naman gusto nila ng audience. O baka inaantay nilang may magsabi sa loob para simulan nilang sabayan ang gitara nila kung meron man. Pero matapos nilang kumatok at manawagan ng pamasko, ay tumahimik din agad. Habang nasa banyo ako, narinig kong may kumaluskos sa may pintuan. Parang may humawak sa doorknob. Nauna akong nagulat dahil paano sila nakapasok? Paano nila nabuksan ang gate namin? Inisip ko na baka kakilala, kaya malaya nilang pinasok ang gate sa sarili nilang paraan. Minsan kasi, ganun ang mga tao sa probinsya, lalo na kung matagal nang magkakilala. Nang matapos ako, agad kong i-flush ang toilet. Pag-flush ko, ay parang may tumakbo. Paglabas ko ay nakita kong nakabukas ang pintuan. Bahagya lang, sapat para magdulot ng konting kaba at pagtataka. Sinilip ko ang sala at kusina. Wala namang tao. Wala ring tunog ng papalapit na yabag o kahit anong paggalaw. May kumalabog sa gate. Agad akong tumakbo palabas ng pinto. Inisip ko na baka umalis na sila at baka hindi na sila kakanta dahil akala nila walang tao. Mas mabuti nang ibigay ko ang envelope kaysa ma-misunderstand nila at isipin na ayaw naming magbigay. Dala ko ang envelope at tumakbo palabas. Paglabas ko ng bahay, ay napansin ko kaagad na bahagyang nakabukas ang gate. Nang ilapat ko ang kamay ko sa gate para isara ito, may narinig akong yabag sa dulo ng kalsada mabilis. Parang nagmamadali. Nakita ko ang isang lalaking nadapa. Halos gusto kong lapitan para tulungan. Pero napahinto ako nang tumingin siya sa akin. Namataan namin ang isa't isa. Ang liwanag ng poste ay sapat para makita ko na mukhang hindi siya taga-simbahan. Hindi siya nakapustura. Kadalsan kasi nang alam kong nangangaroling mula sa simbahan ay may mga dalang kandila o t-shirt na may logo ng church o gitara o kahit anumang pangaroling. Mukha siya tomador at may suot na lumang baseball cap na hindi ko mabasa ang nakasulat. Pagkatingin namin, ay bigla siyang nagtakbo paalis. Hindi na siya lumingon.
Hindi ko alam kung ano ang iisiping sunod. Napatitig ako sandali sa direksyong pinagtakbuhan niya. Tapos, bumalik sa loob at sinara ng mahigpit ang gate. Nang dumating ang pamilya ko pasado 10:00, saka ko ikinuwento ang lahat. Nakita ko agad ang pag-aalala sa mukha ng nanay ko at ang biglang seryosong tingin ng tatay ko. Sabi nila, hindi raw tumuloy ang grupo mula sa simbahan na nangangaroling dahil nga wala si mama. Sinabi rin nilang maraming ulat ng mga nagpapanggap na mangangaroling para mangakyat bahay. Kinakatok nila ang mga bahay at kapag walang sumasagot, iniisip nilang walang tao kaya pinapasok nila at ninanakawan. Malamang daw ay ito ang nangyari sa akin. Akala nila walang tao dahil nandoon ako sa banyo at hindi agad nakasagot. Natakot ako noon. Mabuti na lang daw at hindi kami nagpang-abot ng mga magnanakaw. Dahil baka kapag nagpang-abot sa loob ng bahay ay baka nasaktan pa nila ako. Dumaan ang Pasko at wala nang ibang kakaibang nangyari. Masaya rin ako na natapos ng maayos ang bakasyon namin. Nakakalungkot ring isipin na maski ang mga bagay na nagbibigay saya at tungkol sa pagbibigayan at paggunita sa espiritu ng Pasko ay ginagamit na rin ng mga kawatan at mga kriminal para sa kanilang mga hindi magandang gawain. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagimofficial@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.